Magandang araw po. Ang inyo pong mapakikinggan ay nagpapakita ng isang uri ng channel of communication na mass media, kung saan ay pababatid ng mga presenters ang mensahe sa pamamagitan ng radio broadcasting at magpapakita rin ng private sector setting kung saan nagkaroon ng advertisement sa balitaan. Ang aming ipapakita ay isang halimbawa ng communication. Live mula sa Lemery Senior High School, Lemery, Batangas. Ito ang Justice Express Balita. Magandang araw Pilipinas, narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Dalawang pulis na nagtalik sa loob ng sasakyan, huli ng kanilang mga asawang pulis din. 13 taong gulang na dalagita na kinagat ng aso 2 buwan na ang nakalipas, patay sa rabies. DepEd Secretary Sara Duterte, personal na nakiramay sa pamilya ng grade 8 student na binaril sa Batangas. Marian Rivera, ibinalik si Marimar sa Asoka Makeup Challenge. Justice Express Balita. Unang-una, bagong-bago sa inyong mga radyo. Sa buong pwesto ng DYRS News Information Center. DYRS 154. Daluyan ng tapat ng totoong isyu ng bayan mula sa Lemery Senior High School saan man sa Himpapawid, saan man sa sulok ng bansa. DYRS pinatapang, pinalawak, pinalakas. Justice Express Balita. Miyembro ng KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Para sa detalye ng mga nagbabagang balita, 2 pulis na nagtalik sa loob ng sasakyan, huli ng kanilang mga asawang pulis din. Para sa detalye, nagbabalik ka Radyo Express, Sharina Martinez. Nauwi sa pamamaril ang pagkabisto sa 2 pulis na nagtalik umano sa nakaparadang sasakyan sa Calamba, Laguna. Ang nakakita sa 2 pulis na magkaulayang umano ang mga asawa nila na mga pulis din. Sinasabi din ng pulisya na nahuli ng lalaki at babaeng pulis na nagtatalik. Kinumprata nila ang kanilang mga asawa pero nagtangkang umanong tumakas ang mga ito at nauwi sa pamamaril. Tinamaan sa balikat ang pulis na sinasabing nahuling nakikipagtalik at dinala siya sa ospital. Nakatakas naman na sinasabing babaeng pulis ang kanyang kaulayaw. Naharap sa reklamong adultery at concubinage ang umano'y magkaulayaw ng mga pulis. Sarina Martinez para sa Express Balita. 13 anyos na dalagita na kinagat ng aso 2 buwan na ang nakalipas, patay sa rabies. Ang balitang yan ay ating mapakikinggan pagkatapos ng patalastas na ito. Wow! Ang laki! Ang taba! At last, manamis-namis. Ang sarap naman ng ice candy na to. Bagay na bagay sa mainit na panahon ang Nena's Ice Candy. Tikman Tikman mo mo na! Nagbabalik sa balitaan, 13 anyos na dalagita na kinagat ng aso 2 buwan na ang nakalipas, patay sa rabies. Magbabalita Radyo Express, Sharina Martinez at John Paul Marceliana. Pumanaw dahil sa rabies virus ang 13 taong gulang na babae sa Tondo, Manila. Ang biktima hindi sinabi sa kanyang magulang na nakagat siya ng aso 2 buwan na ang nakalipas. Makikita sa isang video na itinali ng dalagita habang nasa kama ng ospital dahil hindi na mapakali sa pagwawala. Madidinig din sa video na sinasabihan niya ng kanyang ina na mahal niya ito. Ayon sa kanyang ina na si Roslyn Seraspe, nanghina ang kanyang anak nang dalhin nila sa ospital at bumula ang bibig. Pagkaraan ng 12 oras matapos siyang madala sa ospital, binawiin na ng buhay ang dalagita. Batay sa death certificate ng biktima, rabies encephalitis ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Kwento ng ginang, dinala nila sa ospital ang anak nang lagnatin ito at nababalisa.
Napag-alaman na nitong nakaraang Pebrero, nakagat ng aso ang dalagita sa Sabitas Park in Tondo. Nang tanongin ng mga magulang kung bakit siya may sugat noon sa paa, sinabi ng biktima na sumabit lang siya sa alambre. Bukod sa dalagita, napag-alaman mula sa barangay na may 7 iba pa na nakagat ang aso na nakakagat sa biktima. Ang ibang biktima dumadalo noon sa birthday party sa barangay 99 sa Tondo noong Pebrero 10. Nahuli ang taga-barangay ang aso at dinala sa Bitas Veterinary Board. Namatay ito ang pagkaraan ng 8 araw. Ayon sa mga doktor, posibleng abutin ng araw, linggo o buwan bago lumabas ang sintomas ng rabies sa nakagat na tao. Kapag nakagat ang aso, dapat hugasan ang sugat at pumunta sa ospital. Hindi raw dapat baliwalay ng sugat dahil nakakamatay ang rabies. Magbabalik ang balitaan pagkatapos ng maikling paalalang ito. Ginoong Santos, bakit hindi ka nakikisali sa talakayan? Ay kasi natatakot po ako. Huwag kang matakot, magbahagi ng iyong kaalaman. Ang iyong talino ay susi para sa kinabukasan. Mahalagang paalala, importanteng kumonsulta sa mga counselor kung ikaw ay may problema. Siguradong matutulungan ka nila. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DepEd, DOH at ng himpilang ito. Balik sa balitaan, DepEd Secretary Sara Duterte, personal na nakiramay sa pamilya ng grade 8 student na binaril sa Batangas. Radyo Express Michael Alcaraz, ibalita mo. Personal na nakiramay si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa babaeng grade 8 student na binaril at pinatay habang pasok sa eskwelahan noong nakaraang linggo sa Batangas. Pinuntahan Duterte ang pamilya ng biktima kaninang tanghali sa Cuenca, Batangas. Ayon sa kaanak ng 13 anyos sa biktima, nausap sila ni Duterte pero hindi na muna nila pwedeng ibahagi ang detalye ng kanilang pinag-usapan. Nagabot din ng tulong pinansyal si Duterte sa pamilya ng biktima at inatasan umano ang kapulisan na lutasin sa madaling panahon ang kaso. Nitong nakaraang linggo ng Basanlam, binaril ng isang lalaki ang biktima na naglalakad sa Agosillo, Batangas para pumasok sa eskwelahan. Isang tama ng bala ng baril sa ulo ang tumapos sa buhay ng biktima. Nakatakas naman ang sospek na sumakay sa motorsiklo. Michael Alcaraz, nagbabalita. Marian Rivera ibinalik si Marimar sa Asoka Makeup Challenge. Princess Bulalakaw, ichika mo. Ibinalik ni Marian Rivera si Marimar sa kanyang pakasa sa Asoka Makeup Challenge sa TikTok. Sa kanyang post, mapapanood si Marian Rivera na ginagawa ang kanyang makeup habang sumasayaw sa theme ng iconic series. Bago nito, nauna na siyang mag-post ng isang silhouette video ng isang babaeng nagsasayaw sa instrumental theme ng Marimar. Matatanda ang bumida si Marian at asawa niyang si Dingdong Dantes sa Philippine adaptation ng Marimar. Princess Bulalakaw para sa Balitang Showbiz. Sa panahon ngayon, napakalagang mayroon tayong channels of communication kung saan ay naipababatid ng bawat isa ang mensahe at impormasyon sa iba. Mula sa buong puwersa ng DYRS, iyan po ang mga balita sa oras na ito. Ako si Neil Angelo Punzalan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang araw.